Sa simula ng pelikula, sinubukan ng isang business tycoon na nagngangalang Peter Wayland ang talino at kakayahan ng kanyang bagong nilikhang android. Ang android ay nagpapakita ng hindi matatawarang katalinuhan. Pinangalanan pa ang kanyang sarili na David pagkatapos makita ang rebulto ni Michelangelo. Pagkatapos ay tumugtog siya ng piano sa tono ng musika ni Richard Wagner na parang isang propesyonal. Kasunod nito, itinanong ni David na kung nilikha siya ni Pedro, sino ang lumikha kay Pedro? Sinabi ng lalaki na gusto rin niya ng sagot sa parehong tanong na iyon. At maaari nilang mahanap ang sagot na iyon ng magkasama. Gayunpaman, sinabi ni David na si Pedro ay mamamatay sa kalaunan, ngunit siya ay hindi, dahil doon ay imposible para sa kanila na malaman ang sagot ng magkasama. Natulala nito si Pedro at hindi siya makapagsalita. Ang eksena ay napunta sa taong 2104. Isang kolonisasyong sasakyang pangkalawakan na tinatawag na Covenant na mayroong 15 crew members, 2,000 colonists, at 1,140 embryo sa stasis ay papunta sa planet Origay 6. Sa ngayon, 7 taon at 4 na buwan pa ang layo ng Covenant sa nasabing planeta. Isang android na nagngangalang Walter, na kamukhang kamukha ni David, ang kasalukuyang namamahala sa Covenant sa tulong ng AI system ng spaceship na tinatawag na Mother. Pagkatapos ay bigla na lang, inalertuhan siya ng Mother tungkol sa isang papasok na stellar flare. Sinimula ni Walter ang pag-revive sa mga tripulante ng emergency, naginising ang lahat ng mga tripulante ng Covenant. Gayunpaman, ang stasis pod ni Jacob, ang kapitan ng crew, ay hindi gumagana at hindi nagbubukas. Sinisikap ng mga tripulante na tulungan ang kanilang kapitan ngunit hindi nila ito masira. Ang kanyang asawa na si Daniels at ang mga tripulante ay emosyonal na nanonood habang si Jacob ay nasusunog hanggang sa mamatay. Dahil sa nangyari, ang second in command ni Jacob na nagngangalang Orem ay tumayo bilang bagong kapitan ng mga tripulante. Matapos ang insidente, mayroon na ngayong 14 na tripulante ang natitira. Ang lahat, maliban kay Daniels, ay nagkita-kita sa control room. Ipinangako ni Orem sa mga tauhan na gagawin niya ang kanyang makakaya bilang kanilang bagong kapitan. Pagkatapos, siya ay nagpatuloy upang iulat ang mga casualty at pinsala dahil sa insidente ng stellar flare. Bukod kay Jacob, nawalan din sila ng 47 colonists at 16 na embryo. Sa kabutihang palad, ang kabuoang status ng spaceship ay nananatili pa rin sa 83%. Gayunpaman, karamihan sa kanilang mga secondary system ay offline na ngayon. Sa oras na ito, inutusan niya ang mga tripulante na magsimulang magtrabaho upang ayusin ang spaceship. Sa sandaling iyon, dumating si Daniels na naguulat na ang mga terraforming na sasakyan ay stable, ngunit kailangan pa rin ng ilang pagsusuri. Nang makitang nagtatrabaho na si Daniels, nagsimula na ring magtrabaho ang buong crew. Pagkatapos, sinamahan ni Walter si Daniels sa terraforming bay kung saan sila nagsusuri ng mga sasakyan. Doon, ibinahagi ni Daniels kay Walter ang panaginip nila ni Jacob tungkol sa paggawa ng isang cabin sa Origay 6. Ngunit pagkamatay ni Jacob, hindi na makita ni Daniels ang punto para ipagpatuloy ang panaginip na iyon. Pagkaraan ng ilang oras, nakita ni Orem sa security camera na nag-iinuman si Daniels at ang ilan sa mga tripulante bilang paggalang kay Jacob. Nang makita ito, nadismaya si Orem dahil sa tingin niya ay hindi nila siya nirerespeto. Sinabi ng kanyang asawa na si Karen na si Daniels ay nagdadalamhati lamang sa kanyang asawa. Nang maglaon, pagkatapos ayusin ni Tennessee at Angkor ang spaceship mula sa labas, ang power ay bumalik sa spaceship. Sa kanilang pagbabalik sa Covenant, nasagap nila ang isang masamang transmission. Sa loob, sinusuri ng crew ang transmission at natuklasan na ito ay mula sa isang tao. Sa karagdagang pagsusuri, nalaman nila na nagmula ito sa isang kalapit na planeta na lumalabas na mas magandang tirahan kaysa Origay 6. Dahil sa pagtuklas na ito, gusto ni Orem na siyasatin ito na aabutin lamang ng ilang linggo sa paglalakbay. Ngunit itinuturo ni Daniels na ang lahat ng kanilang pagsasanay ay ginagawa bilang paghahanda para sa tirahan ng Origay 6. At sa biglaang paglitaw ng isang bagong perpektong planeta, iniisip niya na ito ay masyadong maganda upang maging totoo. Ngunit iginiit ni Orem na kailangan nilang imbestigahan ang planetang ito dahil maaari itong maging isang mas mabuting planeta para sa kanilang kolonya. Pagkaraan ng ilang linggo, narating nila ang atmosfera ng planeta, habang sina Tennessee, Rix at ang kanyang asawa na si Upworth ay nananatili sa Covenant, ang natitirang mga tripulante ay sumakay sa isang lander patungo sa planeta. Sa pagpasok sa planeta, kailangan nilang harapin ang isang ion storm.
Sa kabutihang palad, nagawa nilang dumaan dito, ngunit tila nagbigay ito ng pinsala sa kanilang linya ng komunikasyon sa Covenant. Gaya ng inaasahan nila, ang planeta ay parang Earth na may kalupaan, kabundukan, buhay na halaman, at tubig. Kahit na ang oxygen ay mapapakinabangan na nagpapahintulot sa mga tripulante na hindi magsuot ng anumang mga maskara. Habang ang iba ay nagsimulang maghanap para sa pinagmulan ng transmission, si Ferris, ang asawa ni Tennessee, ay naiwan upang suriin ang kondisyon ng sasakyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Karen na manatili sa marshland upang pag-aralan ang ekolohiya ng lugar. Inutusan ni Lope, ang pinuno ng security unit, na si Ledward na samahan si Karen. Hindi nagtagal, natapakan ni Ledward ang isang halaman at ang mga spore nito ay pumasok sa kanyang tainga. Sa kabundukan, natuklasan ng ibang miyembro ang isang crash site. Pagpasok nila sa spaceship, nahanap ni Hallett ang halaman tulad ng natapakan ni Ledward. Sa pagsusuri nito, ang halaman ay naglabas ng mga spores at ito ay pumasok sa kanyang ilong. Sa loob, natuklasan ni Daniels ang isang name tag na pagmamayari ng isang doktor na nagngangalang Elizabeth Shaw. Ipinaliwanag ni Walter na nagtatrabaho si Elizabeth bilang Chief Science Officer sa nakaraang ekspedisyon. Dito napagtanto ni Daniels na ang spaceship na sinasakyan nila ngayon ay ang Prometheus na nawala 10 taon na ang nakakaraan. Sa kabilang bahagi ng spaceship, natuklasan ni Orem at ng iba pa na ang transmission na kanilang naharang ay isang recorded feed ng isang babaeng kumakanta. Sa sandaling iyon, ang crew ay naabisuhan ni Karen na si Ledward ay may sakit. Nang marinig ito, nagpasya silang bumalik sa lander. Samantala, inalerto ni Ferris ang Covenant tungkol sa kalagayan ni Ledward. Ngunit dahil sa kanilang mga nasirang linya ng komunikasyon, ang Covenant ay hindi makakuha ng malinaw na feed mula sa kanya. Maya-maya, narinig ni Ferris si Karen na humihingi ng tulong. Paglabas niya sa lander, nakita niya si Ledward na nagbuga ng dugo kay Karen. Agad nilang dinala si Ledward sa medbay at pinunit ni Ferris ang kanyang damit para tingnan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakita siyang gumagalaw mula sa likuran ni Ledward. Habang nagbubutas ito sa katawan ng lalaki, tumalsik ang dugo sa mukha niya. Nang makita ito, nagmamadaling lumabas si Ferris sa medbay at ikinulong si Karen sa loob upang panatilihing nakahiwalay ang impeksyon. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya kay Orem at sinabihan siyang bumalik sa lander ng mas mabilis hanggat maaari. Sa sandaling iyon, si Ledward ay nagsimulang magkumbulsyon ng agresibo. Biglang may lumabas na alien sa likod ni Ledward, na sa wakas ay pinatay siya. Mabilis na pumunta si Ferris para kumuha ng baril at inalertuhan ang crew na may sakay na alien. Ngunit nang bumalik si Ferris para kay Karen, dumulas siya sa dugo ni Ledward at nabaril ang kisame. Inalertuhan nito ang alien at sa halip ay sinimulan na siyang habulin nito. Tumakbo muli si Ferris para kumuha ng isa pang baril at pinaputukan ito. Ngunit ito ay masyadong mabilis at siya ay nagtapos sa pagpapasabog ng lander. Sakto dumating si Orem at ang mga tripulante upang makitang sumabog ang kanilang sasakyan. Gusto ni Orem na iligtas si Karen, ngunit pinigilan siya ni Daniels sa pamamagitan ng pag-ipit sa kanya sa lupa. Samantala, si Hallett ay nagsimulang magkumbulsyon at magsuka rin ng dugo. Isa pang alien ang lumabas sa bibig niya pero tumakbo lang ito palayo sa halip na atikihin sila. Habang nagluluksa si Lope sa pagkamatay ni Hallett, sinusubukan ni Daniels na maabot ang Covenant ngunit nabigo. Maya-maya, inatake sila ng ibang mga alien at nagpupumilit ang mga tripulante na ibagsak sila. Nang ang isang alien ay malapit ng salakayin si Daniels, iniligtas ni Walter ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa kanyang kamay na makagat. Sa kaguluhan, napatay ni Angkor ng isang alien na pagkatapos ay pinatay din ng mga tripulante. Biglang isang misteryosong lalaki ang bumaril ng napakatingkad na flare gun na ikinatakot ng ibang mga alien. Nang itutok ng mga tripulante ang kanilang baril sa kanya, malinaw na inutusan sila ng lalaki na sundan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala sila sa isang lugar na tila isang lungsod kung saan mayroong ilang mga estatwa ng humanoid. Nang sa wakas ay makapasok sila sa isang templo, ipinakita ng lalaki ang kanyang sarili na walang iba kundi ang android na si David. Matapos tiyakin sa mga tripulante na ligtas na ngayon, ipinaliwanag ni David sa kanila ang sitwasyon. Ayon sa kanya, siya at si Dr. Elizabeth ang mga nakaligtas sa ekspedisyon ng Prometheus. Ang spaceship na kanilang nilakbay ay may dalang nakamamatay na pathogen. Gayunpaman, hindi nila sinasadyang nailabas ang mga payload ng mga pathogen sa hangin sa kanilang landing. Ang mas masahol pa, nawalan sila ng kontrol sa spaceship at namatay si Dr. Elizabeth sa pagbagsak.
Ang pathogen na sinasabi ni David ay ang nakahawa kay Ledward at Hallet. Nang marinig ang lahat ng impormasyong ito, nagtanong si Orem kung nahawa na ba sila mula nang nalantad din sila sa hangin. Ngunit hindi siya binigyan ng direktang sagot ni David. Pagkatapos, tinulungan niya sina Lope at Cole na makapasok sa bubong upang subukang makipag-ugnayan sa Covenant. Ngunit dahil sa ion storm, hinarang ang kanilang mga signal para makarating sa pangunahing spaceship. Sa Covenant, nais ni Tennessee na paliparin ang spaceship palapit sa planeta. Sinubukan siyang pigilan ni Rex at Upworth dahil baka sirain ng ion storm ang kanilang spaceship. Ngunit labis na nag-aalala si Tennessee na hindi niya pinakinggan ang dalawa, kaya patuloy siyang bumaba sa planeta. Samantala, sa templo, nakita ni Walter ang silid ni David na puno ng mga sketch ng iba't ibang anyo ng buhay. Maya-maya, nahanap na siya ni David na naggupit ng buhok. Sa pag-uusap, napansin ni Walter na mas katulad ng tao si David. Kung ikukumpara sa kanya, si David ay nagkaroon na ngayon ng higit na emosyon at malayang kalooban. Sa kabilang panig ng templo, naiwan sina Orem at Daniels. Nagpakumbaba si Orem at sinabi kay Daniels na tama siya tungkol sa planeta. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang mga tripulante nang marinig na nawawalan ng kalooban si Orem. Pinasigla siya ni Daniels at sinabing mas kailangan nila siya ngayon bilang kapitan. Sa labas, dinala ni David si Walter sa libingan ni Dr. Elizabeth. Pagkatapos ay ipinakita ang isang flashback na nagpapakita kung ano talaga ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. Lumalabas na sadyang pinakawalan ni David ang mga pathogens sa mga humanoid na naninirahan sa planeta. Habang tumatakbo sila sa templo para sa kaligtasan, pinatay at nilamon ng mga pathogen ang mga humanoid. Sa kalaunan, ginawa ng mga pathogens ang kanilang mga bangkay na parang mga estatwa. Ngunit ipinagpatuloy ni David ang kanyang mga kasinungalingan kay Walter na nagsasabi na siya ay nasugatan ng husto sa kanilang misyon at pinagaling siya ng doktor. Inihayag din niya na mahal niya si Dr. Elizabeth tulad ng pagmamahal ni Walter kay Daniels. Sinabi niya na si Walter ay nagpapakita ng pagmamahal para kay Daniels nang isakripisyo niya ang kanyang kamay para sa kanya. Ngunit itinanggi ito ni Walter na sinasabing ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Sa kabilang banda, nililinis ni Rosenthal ang kanyang mga sugat. Ngunit biglang umatake ang alien na nakatakas kanina at pinatay siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya si Orem na hanapin siya. Sa panahong ito, nahanap ni David ang alien na pinagpipiestahan ang katawan ni Rosenthal. Habang ang alien ay nakaharap sa kanya, dumating si Orem sa tamang oras upang makita sila. Itinutok niya ang kanyang baril sa alien, ngunit sinabihan ni David si Orem na huwag barilin dahil nagsisimula ng magtiwala sa kanya ang alien. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ng kapitan at pinatay ito. Nang makita ang ulo ni Rosenthal na lumulutang sa tubig, itinutok ni Orem ang kanyang baril kay David na inutusan ng android na sabihin sa kanya kung ano talaga ang nangyayari. Si David ay sumunod at dinala si Orem sa kanyang silid. Doon, ipinaliwanag niya na ang pathogen ay may maraming anyo at madaling mag-mutate. Lumalabas na maraming taon nang pinag-aaralan ni David ang iba't ibang anyo ng mga alien dahil siya ang nag-engineer sa kanila. Pagkatapos, dinala ni David ang kapitan sa isang basement. Doon, nalinlang niya si Orem upang atakehin siya ng isang alien na tinatawag na facehugger. Di nagtagal, isa pang alien mutation na tinatawag na protomorph ang lumabas sa dibdib ni Orem. Nakangiti si David habang pinapanood ang alien na kinokopya ang kanyang mga aksyon. Samantala, sa wakas ay nakaantak ni Lope at Cole ang Covenant habang ang spaceship ay papasok pa sa atmosfera ng planeta. Agad nilang iniulat ang kanilang sitwasyon sa pangunahing spaceship at humiling ng agarang paglikas. Matapos marinig ito, nagpa siya si Tennessee at ang iba pa na bumaba pa sa bagyo upang tulungan ang kanilang mga tripulante. Hindi nagtagal, dumating si Daniels sa bubong at nakipag-usap kay Tennessee. Iminumungkahi niya na gamitin na lang nila ang cargo lift para makababa agad ang mga tripulante. Agad namang sumang-ayon si Tennessee sa ideya dahil gusto niyang makausap ang kanyang asawa. Ngunit sinabi sa kanya ni Daniels na wala na si Ferris. Bagamat namatayan siya, nais pa rin niyang iligtas ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, nagsimulang hanapin ni Daniels, Lope, at Cole sina Orem at Rosenthal para sabihin sa kanila ang tungkol sa planong paglikas. Gayunpaman, si Cole ay natakot nang makita ang ulo ni Rosenthal na lumulutang sa tubig. Doon nila napagtanto na may nangyayaring mali sa templo. Inutusan ni Daniels sina Lope at Cole na hanapin si Orem. Pagkatapos, sinabihan niya si Tennessee na nagpapilot sa cargo lift na kunin sila kaagad.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napagtanto ni Walter kung ano talaga si David nang matuklasan niya ang bangkay ni Dr. Elizabeth sa isa pang silid na pag-aari ni David. Lumalabas na ginagamit ni David ang katawan ng doktor bilang material para sa kanyang mga alien. Dahil dito, hinarap niya si David tungkol sa katotohanan. Sinabi ni David na pipigilan niya ang kanilang misyon sa kolonisasyon dahil ang tingin niya sa sangkatauhan ay isang mababang uri kaysa sa mga android at hindi sila karapat-dapat na mabuhay. Ngunit sinabi ni Walter na hindi niya hahayaang magtagumpay si David. Nang marinig ito, pinatay ni David si Walter sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya sa leeg. Samantala, narating ni Cole ang basement kung saan niya natuklasan ang katawan ni Orem. Maya-maya, isang facehugger ang umatake sa kanya. Nabaril ito ni Cole, ngunit ang alien ay tumakbo sa itaas, sa halip ay inaatake si Lope. Mabilis niyang sinundan at inalis ang facehugger, ngunit nagsimulang masunog ang dugo nito sa mukha ni Lope. Ang masaklap pa, ang protomorph mula kanina ay inatake si Cole. Sa kabilang panig ng templo, natuklasan ni Daniels ang mga archive ni David tungkol sa kanyang pag-aaral kay Dr. Elizabeth at sa mga alien. Hindi nagtagal ay nahanap siya ni David at pinagbantaan na gagawin din siyang material sa kanyang pagsusuri. Sinubukan ni Daniels na tumakas ngunit ibinato lang siya ng android. Nang pilitin ni David na halikan si Daniels, bigla siyang napabalikwas nang makabawi na si Walter. Matapos hayaang makatakas si Daniels, nag-away ang dalawang android. Nang makitang nagulat si David sa kanyang paggaling, sinabi ni Walter na siya ay mas advanced kaysa sa kanya sa maraming paraan. Nagpatuloy ang laban at patuloy na tina-target ni David ang leeg ni Walter. Ngunit hindi nagpatinag si Walter gamit ang isang kutsilyo upang labanan siya. Nagawa rin niyang makalamang ng higit sa kanilang laban. Pero hindi niya napansin na lihim na inaabot ni David ang kutsilyo na nalaglag niya. Kasabay nito, inalertuhan ni Lope si Daniels na darating ang alien upang patayin sila. Nang marinig nila ito, agad silang lumabas ng templo. Pagdating ng cargo lift ay agad na sumakay ang dalawa sa sasakyan na sinundan ni Walter. Tinanong siya ni Daniels kung nasaan si David, na sinabi ni Walter na wala na siya. Gayunpaman, nagawa ng protomorph na sumakay sa elevator. Inalerto ni Tennessee ang iba tungkol dito at lumabas si Daniels upang labanan ang alien. Matapos ihok ang sarili sa sasakyan, sinubukan ni Daniels na barilin ang protomorph, ngunit napakabilis nito. Inutusan ni Daniels si Tennessee na ilabas ang crane at ginamit niya ito upang makuha ang alien. Naghihintay ng tamang timing, binuksan niya ang crane at nagawa niyang makulong ang protomorph sa loob ng crane. Nang makarating sa Covenant, agad na pinagaling si Lope. Samantala, tinulungan ni Daniels si Walter sa pamamagitan ng pagtahi ng kanyang mga hiwa sa mukha. Nagpasalamat din siya sa 2 beses niyang pagliligtas sa kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, ipinaalam ni Tennessee kay Daniels na inilagay niya ang mother sa offline mode para sa isang buong diagnostic. Sa pagkamatay ni Orem, si Daniels na ngayon ang kapitan ng mga tripulante. Ang dalawa ay nagbahagi ng sandali upang magluksa para sa kanilang mga yumaong tripulante. Maya-maya, nang nag-online ulit ang mother, agad nitong tinawagan si Daniels sa medbay. Ito ang gumising sa kanya at tinanong niya kung ano ang nangyayari. Ayon sa mother, may hindi pa nakikilalang anyo ng buhay sa spaceship. Nang dumating sina Daniels at Tennessee sa medbay, natakot silang makita ang bangkay ni Lope. Lumalabas na nagkaroon ng infection ang kanyang mukha mula sa facehugger. Si Walter, na nasa control room, ay iniskan ang spaceship para sa lokasyon ng alien. Pagkatapos, ipinaalam niya sa dalawa na papunta ito sa cruise quarter kung saan naroon sina Rix at Upworth. Nang magtungo sina Daniels at Tennessee sa quarters, sinimulan ng mother ang alarma para balaan sina Rix at Upworth. Ngunit hindi nila ito marinig dahil sa malakas na musika. Pagkatapos ay biglang may pumasok na protomorph at pinatay sila. Nang dumating sina Daniels at Tennessee, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, nagkaroon ng ideya si Daniels na talunin ang alien. Inutusan niya si Walter na isara ang lahat ng mga daanan at iwanan lamang na bukas ang daan patungo sa terraforming bay. Nang humakbang ang protomorph sa bay, hinikayat niya ito na sundan siya. Matapos itong ihatid sa isa sa mga terraforming truck, nakulong niya ito sa loob. Sa sandaling iyon, binuksan ni Tennessee ang seal upang itapon ang alien sa kalawakan. Gayunpaman, ang truck ay na-stuck at ang protomorph ay nagsimulang lumabas sa sasakyan. Sa kritikal na sandaling ito, si Tennessee ay naglabas ng isa pang truck na tumama sa alien habang ang truck ay gumugulong sa Covenant. Pagkatapos noon,
gumaan ang pakiramdam ng lahat na sa wakas ay naalis na nila ang mga alien at nagpasya ang 2 tao na sa wakas ay bumalik sa stasis mode. Nang pagkakataon na ni Daniels, tiniyak ni Walter sa kanya na nasa Orgay 6 na siya sa oras na magising siya. Nagtapos ang pelikula sa pagpapahayag na talagang nanalo si David kay Walter at ngayon ay naglagay ng mga alien eggs sa cold storage, habang ang Covenant ay patungo sa Orgay 6. Kung naalala niyo ang sinabi ni Daniels noon na masyadong maganda ang planeta upang maging totoo, hindi siya nagkakamali. Marahil ay hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung hindi sila dumaong sa planeta na iyon. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.